Saan po ang pag-uusapan natin? Di ba? Kalimitan. Ito talaga yung nagiging problema sa mga kasal na, sa mga married couples. Dahil sa umpisa, di ba, madali lang ang lahat. Libre ko na. Ako na bahala. Di ba, Jenny Rose? Best foot forward. Oo. Hati tayo, pero habang tumatagal, mas... KKB na. Ay, kala mo, bunot yung pala. Magkakamot lang pala. Kanya-kanya ng paraan. Pwede ikaw muna. Bakit ganon? Parang habang tumatagal, mas tumatagal din yung pag-bring out ng wallet. Ba't ganon? Buti nga may dalang wallet, yung iba iniwan yung wallet para yung asawa yung Buti pa may wallet. Diba? Kaya, ang tanong, kapag mag-asawa na, sino ba talaga ang may hawak dapat ng pera? At saan nga ba nag-uumpisa ang tiwala? Sa pagbibigay ba ng access sa ATM? Sa paghahati ng bills? O pagrespeto na ng may sariling pera pa rin ang bawat isa? Yan po ang aalamin kung sino ang may point. Ang Sino? Bakit? Alright. Saan? How? Nakakakaba naman to, mga kada. Ay, ganon ba? O yun na, kayo isi-share ni Coach V yung experience ko bilang being a dating coach for 12 years. Oh. Sinasabi ko na isa sa mga top reason kung bakit naghihiwalay talaga ang mag-asawa dahil sa financial stress. Kaya dapat talaga pag-usapan natin to. Kung sino correct. magbabayad. At sana mapag-usapan din ito ng mga couples bago pa sila magpakasal. My point! Hindi nagkagasto, takot, tapos hindi pala magkasundo sa mga bayarin, sa Correct. financial management. Eto, meron tayong mga situations, Coach V, sabihin mo na lamang kung dapat ba ay napunta sa my money ito or dapat napunta sa our money. Okay, May sige. promotion ka sa trabaho at halos dumoble ang sahod mo. Gusto mo sanang i-upgrade ang lifestyle mo. That's already a red flag. Pero gusto ng partner mong idagdag ito sa family budget. Dapat ba itong raise na ito ay mapunta sa my money? Bilang ako naman yung na-promote? O sa our money? Bilang mag-isang dibdib na tayo, mag-isang bank account na rin ba dapat? Okay. So, sinong mauuna? Ikaw. Ako muna? Oh, sige. Ikaw muna. Anong gusto nyong sagot? Yung maganda pakinggan or yung totoong nangyayari? Yung totoong nangyayari. Kasi mga kada, ideally, this is the best case scenario, no? That you have a pot. Merong, kung talagang forever together kayo, you have a pot, ibig sabihin yung pera niya, yung pera mo, you share. But in reality, women have desires. And part of that desires is desires for beauty. For example, love, yung kaldero natin hindi nakagandahan kasi 15 years na. Factional pa naman, pero sometimes ang babae gustong mag-upgrade ng mas magandang kaldero. No? So, ang mangyayari, ang sagot ko dyan, magiging my money. Because that's what I've been seeing in reality. Ibig sabihin, since kung for example babae ang na-promote, sana meron siyang leverage at meron siyang freedom to use it sa kung anong upgrade yung gusto niya. And ideally din naman, yung lalaki, magiging okay siya doon. Given na hindi naghihirap ang pamilya. Yeah. Correct. Pero kapag nasa survival mode pa ang pamilya, dapat unahin muna yung basic needs. So our money. Pero yung lifestyle upgrade. Walang lifestyle upgrade. Baka pero kung the fact na pinag-uusapan ng lifestyle upgrade, siguro nasa labas na sila ng survival mode. Nakaluwang-luwang. Bigay mo na sa misis mo yan para Naka-LL. sumaya. At pag masaya ang misis, mas masaya ka din kasi i-reward ka ng misis mo. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.